Ang amoy ng bagong saing na kanin at ng ginintuang lechon kawali ay dapat sana'y nagpapahiwatig ng init at pagsasama-sama. Ngunit sa hapagkainan ng pamilya Del Marco, ang bawat halimuyak ay tila may kasamang lason ng tensyon. Isang linggo na lang bago ang Pasko. At ang malaking bahay sa isang subdivision sa Pampanga ay nababalot na ng mga kumukutitap na ilaw, isang magandang maskara para sa nabubulok na samahan sa loob nito. Angelica, ang matinis na boses ni Doña Consuelo, ang aking biyenan, ay pumunit sa katahimikan na namamagitan sa tunog ng mga kubyertos. Napatigil ako sa pagsubo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking paningin mula sa aking plato. Nakatitig siya sa akin mula sa kabilang dulo ng mahabang lamesang gawa sa naraang kanyang mga matay kasing talim ng kutsilyong gamit niya. Ang kanyang mukha kahit na may edad na ay metikulosong namakeupan, ngunit walang makakapagtago sa pait na gumuguhit sa kanyang mga labi. Ang kare-kare, masyadong matabang deklara niya, hindi bilang isang puna, kundi bilang isang hatol. Inilapag niya ang kanyang kutsara na may bahagyang kalansing sapat na upang marinig ng lahat. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na tikman mo muna ang niluluto mo bago ihain o sadyang wala ka lang talagang pakiramdam sa panlasa? Isang patak ng pawis ang gumapang sa aking sentido. Ang init sa silid ay tila dumoble. Ang kare-kare na yon ay buong hapon kong pinaghirapan, ang malambot na buntot ng baka, ang sarsang gawa sa sariwang mani, ang mga gulay na pinili ko ng maigi sa palengke. Alam kong perpekto ang timpla nito. Ngunit sa bahay na ito, ang katotohanan ay kung ano ang sasabihin ni Consuelo. "Papasensya na po, Mama." Halos pabulong kong sagot at yumukong muli sa aking pagkain. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakatuon sa akin. Sa aking tabi ang asawa kong si Dennis ay nagpatuloy sa pagkain na parang walang narinig. Hindi man lang niya ako sinulyapan. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang masasakit na salita. Ito ang kanyang paraan, ang pag-iwas, ang hindi pagkampi, upang mapanatili ang tinatawag niyang kapayapaan. "Hayaan mo na, Mama. Masarap naman para sa akin," sabi ni Sheila, ang kapatid ni Dennis na may halong pagkainip sa boses. Ang kanyang magandang mukha ay laging may bakas ng kalungkutan kahit noong bago pa man niya pakasalan si Martin. Ngunit si Martin, ang bayaw ko, ay mabilis na umaksyon. Ngumiti siya nang malapad kay Consuelo, isang ngiting kayang matunaw ang kahit sinong hindi nakakaalam ng tunay niyang kulay. "Tama po kayo, Mama. Medyo matabang naman nga para sa inyo. Iba po kasi talaga ang panlasa ninyo, sopistikado. Pero para sa aming mga ordinaryong tao," tumawa siya ng bahagya. "Masarap na po ito." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Consuelo na siyahan sa papuri. "Ikaw talaga, Martin. Alam mo kung paano ako pasayahin. Hindi katulad ng iba dyan." Ang huling mga salita ay malinaw na isang panibagong patama sa akin at marahil pati na rin sa sarili niyang anak na si Dennis. Pinilit kong lunukin ang pagkaing tila naging bato sa aking lalamunan. Ganito ang bawat hapunan. Isang entablado kung saan ako ang laging kontrabida, si Consuelo ang reynang hukom, si Martin ang magaling na aktor, si Sheila ang walang pakialam na manonood, at si Dennis. Si Dennis ang duwag na tagapamahala ng entablado na hinahayaang mangyari ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, ako na ang naiwan upang magligpit. Habang hinuhugasan ko ang mga pinagkainan sa malawak na kusina, tinitingnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Si Angelica, isang babaeng may maamong mukha na ang kislap sa mga mata ay matagal nang napalitan ng pagod. 5 taon. 5 taon na akong bilanggo sa ginintuang hawlang ito. Pinakasalan ko si Dennis dahil sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na. Ngunit hindi ko alam na sa pagpapakasal sa kanya, pinakasalan ko rin ang isang halimaw na biyenan at ang isang pamilyang nabubuhay sa pagkukunwari.
Nang masigurado kong abala na sila sa panonood ng telebisyon sa sala, dahan-dahan akong pumanik sa aming silid. Kinuha ko ang aking mumurahing cellphone mula sa ilalim ng unan at pumasok sa banyo. Kinausap ko ang sarili ko sa salamin, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Para kay Ian, para sa kapatid mo, dinial ko ang numero niya. Sa pangalawang ring sumagot ito. Ate ang masiglang boses ni Ian mula sa kabilang linya. Napatawag ka? Kamusta ka na bunso? Kumain ka na ba? Pilit kong pinasigla ang aking boses. Si Ian ang nag-iisang kapatid ko, ang aking inspirasyon. Nasa 2nd taon na siya sa kursong medisina sa Maynila. Pangarap naming dalawa yon, pangarap na ako na lang ang bumubuhat ngayon. Okay lang ate. Kumakain habang nagre-review, malapit na ang finals. Grabe ate, ang hirap. Napangiti ako. Kaya mo yan. Matalino ka, di ba? Huwag kang mag-alala sa bayarin mo. Magpapadala ako bago matapos ang linggo. Ate, sigurado ka. Baka magalit na naman sila tita. Narinig ko ang pag-aalangan sa kanyang boses. Huwag mo akong isipin. May naitabi ako. Ang mahalaga, mag-aral kang mabuti. Ikaw ang pag-asa natin, Ian. Pagkatapos ng tawag na paupo ako sa sahig ng banyo, yakap ang aking mga tuhod. Ang perang sinabi ko ay galing sa mga tinitipid kong baon at sa iilang online na trabahong tinatanggap ko ng palihim. Bawat sentimo ay binibilang. Bawat sentimo ay katumbas ng isang insulto mula kay Consuelo na laging nagrereklamong isa akong gastadorang asawa para sa kanyang anak. Bumalik ako sa baba, dala ang isang pitsel ng malamig na tubig. Naabutan ko silang nanonood pa rin. Umupo ako sa isang sulok malayo sa kanila, sinusubukang maging invisible. Maya-maya nag-vibrate ang telepono ko na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Isang mensahe. Bago ko pa man makuha, mabilis itong dinampot ni Dennis. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay biglang nanliit habang binabasa ang nasa screen. Sino si Mr. Ramos? Tanong niya, ang boses ay malamig. At walang emosyon, ngunit alam ko ang panganib na nakatago sa likod nito. Boss ko, Dennis. Bakit at bakit siya nagte-text sa'yo ng ganitong oras? Ipinakita niya sa akin ang screen. Thanks for the hard work on the report, Angelica. Great job. I'll endorse it to the board tomorrow. Isang simpleng mensahe ng pasasalamat. Walang mali siya. Ngunit sa isip ni Dennis na laging pinupuno ng lason ni Consuelo, lahat ay may ibang kahulugan. Nagpasalamat lang siya sa report na tinapos ko kanina. Kailangan na kasi bukas mahinahon kong paliwanag. Hindi siya kumibo. Tinitigan niya ako ng matagal, isang titig na puno ng pagdududa na para bang isa akong kriminal. Pagkatapos ay ibinalik niya ang telepono sa mesa nang may puwersa. Tumayo siya at walang salitang pumanik sa aming kwarto. Naiwan akong nakatayo doon nanginginig. Ang tingin ni Consuelo ay may halong panunuya na para bang sinasabing, kita mo na, kahit ang anak ko ay hindi na nagtitiwala sa'yo. Si Martin ay pasimpleng umiling-iling, habang si Sheila ay nakatingin lang sa telebisyon, nawawala sa sarili niyang mundo. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ng isang lalaking nagdududa sa akin, naintindihan ko ang lahat. Ang kapayapaang pinipilit kong pangalagaan sa loob ng 5 taon ay isang malaking kasinungalingan. Isa itong manipis na kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. At sa mga basag na piraso nito, nakita ko ang katotohanan, hindi ako ligtas. Hindi sa bahay na ito. At lalo na, hindi sa piling ng aking asawa. Kinabukasan ang sinag ng araw ay tila walang lakas na tumagos sa makapal na kurtina ng aming silid. Gising na ako bago pa man tumunog ang alarm. Ang bigat ng mga pangyayari kagabi ay nakadagan pa rin sa aking dibdib. Sa tabi ko si Dennis ay mahimbing na natutulog, ang kanyang mukha ay payapa na, para bang walang nangyaring sigalot sa pagitan namin. Tinitigan ko siya. Paano niya nagagawang matulog ng ganito? Paano niya nagagawang baliwalain ang sakit na idinudulot niya?
Ang pagpunta sa palengke ang aking unang gawain sa umaga. Isa itong obligasyong kinasusuklaman ko, ngunit nagsisilbi ring aking pansamantalang pagtakas. Sa labas ng mga pader ng mansyon, kahit paano'y malaya akong makahinga. Hawak ko ang listahan na isinulat ni Doña Consuelo. Bawat item ay may kasamang espesipikong utos. Bumili ng baka yung parte ng buntot, siguraduhing walang taba. 1 kilong hipon, dapat sariwa at malalaki. Sitaw yung hindi matanda. Ang listahan ay hindi lang gabay, isa itong pagsubok sa aking kakayahan at pagsunod. Ang palengke ng San Fernando ay isang magulo, ngunit buhay na lugar. Ang sigawan ng mga tinder, ang amoy ng pinaghalong isda, karne at gulay, ang daan-daang taong naglalakad, lahat ay isang malaking agos ng buhay na malayo sa malamig at tahimik na karangyaan ng bahay ng mga Del Marco. Dito isa lang akong ordinaryong mamimili, hindi isang aping manugang. Habang abala ako sa pagpili ng mga gulay sa isang pwesto, isang babae na may dalang bayong ang aksidenteng bumangga sa akin mula sa likuran. Kumalat sa basang semento ang ilang piraso ng kamatis at sibuyas. Ay pasensya na ineng, naku, ang dulas pala dito, sabi ng babae. Nagmamadaling pinulot ang mga gulay. Okay lang po, aling. Tutulungan ko na sana siya nang magtama ang aming mga mata. Bigla akong natigilan. Ang kanyang mukha, bagamat may mga guhit na ng hirap at pagod, ay pamilyar. Maputi na ang ilan niyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin mabait, ngunit may bakas ng lungkot. Angelica, ikaw ba yan? Iha, gulat niyang tanong. At doon ko siya nakilala, Aling Remedios. Si Aling Remedios. Siya ang dating kasambahay ng mga Del Marco na halos 10 taon na nanilbihan sa kanila. Bigla na lang siyang nawala, halos 3 taon na ang nakalipas. Ang sabi sa akin ni Consuelo, nahuli daw siyang nagnanakaw ng alahas. Ngunit sa pagkakakilala ko sa kanya sa maikling panahon, hindi ko yon pinaniwalaan. Si Aling Remedios ay isa sa iilang taong naging mabait sa akin noong bagong kasal pa lang ako. Diyos ko, iha, ang laki na ng pinagbago mo, sabi niya, habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Pero ang mga mata mo, bakit parang ang lungkot? Napayuko ako, hindi alam ang isasagot. Inaya niya ako sa isang maliit na karinderya sa gilid ng palengke. Halika, magkape muna tayo. Sagot ko na. Habang umiinom kami ng mainit na kape, naikwento niya ang nangyari. Hindi raw siya nagnakaw. Isang araw, nawala ang kwintas ni Doña Consuelo. Agad siyang pinagbintangan. Kahit anong pagtanggi niya, hindi siya pinaniwalaan. Pinalayas siya ng walang anumang bayad at ipinagkalat pa ang balitang magnanakaw siya, kaya't nahirapan siyang maghanap ng bagong trabaho. Ang totoo niyan, iha, sabi niya, habang nakatingin sa malayo, nakita ko ang kwintas na yon sa loob ng bag ni Senyora Sheila. Siguro'y hiniram lang niya at nakalimutang isauli. Pero nang sinabi ko yon kay Senyora Consuelo, sinampal niya ako. Sinabi niyang sinungaling ako at gusto ko lang idamay ang anak niya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking gulugod. Ganoon pala kalupit si Consuelo. Kaya ako nagulat na makita kapag papatuloy ni Aling Remedios. Tumingin siya sa akin ng diretso, ang kanyang mga matay puno ng awa. Nabalitaan ko mabait ka raw na manugang. Masunurin, tahimik. Pero alam ko ang ugali ng biyanan mo. Mahirap makasama ang taong yon. Tumangulang ako habang pinipigilan ang pangingilid ng aking mga luha. Ang pakikipag-usap sa kanya ay parang pagbubukas ng isang sugat na matagal ko nang tinatakpan. May ipapayo lang ako sa iyo, Angelica, sabi niya at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang ngunit mainit. Mag-ingat ka sa bahay na yan, iha. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Kumunot ang noo ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Umiling siya. Basta mag-ingat ka, lalo na sa biyanan mo at sa bayo mong si Martin. Si Martin po. Pero mabait po siya sa akin. Lagi niya akong ipinagtatanggol kay mama.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Remedios, isang ngiting puno ng lihim na kaalaman. Ang asukal iha ay matamis. Pero kapag sobra nakalalason, tumingin siya sa paligid na para bang may nakikinig sa amin at ibinaba pa niya ang kanyang boses. Noong nandoon pa ako napapansin ko na ang pagiging malapit ni Senyora sa kanyang manugang iba. Hindi normal. Pinilit kong alalahanin. Si Martin nga ay laging nasa bahay kahit pa may sarili silang tahanan ni Sheila. Ang dahilan niya palagi ay dinadalaw ang kanyang biyenan. Si Consuelo naman ay kitang-kitang masayang-masaya sa tuwing dumarating si Martin. Ipinagluluto niya ito ng mga paboritong pagkain, mga bagay na kahit kailan ay hindi niya ginawa para sa sariling anak na si Dennis. Lagi niyang ipinagmamalaki si Martin sa mga bisita kung gaano ito kagaling sa negosyo, kung gaano ito karesponsable, kung gaano ito kamaalaga. Palagi itong may kasamang paghahambing kay Dennis na palagi niyang tinatawag na mahina at walang ambisyon. Noon ang tingin ko lang dito ay paboritismo. Ngayon, dahil sa mga sinabi ni Aling Remedios, ang mga alaalang yon ay nagkaroon ng mas madilim na kulay. Iba pong klase ng pagtingin ang nakikita ko sa mga mata ni Senyora Consuelo para kay Sir Martin. Hindi tingin ng isang biyenan. Sa manugang dagdag pa ni Aling Remedios, halos pabulong na. Mag-ingat ka, Angelica. Sa bahay na yon ang mga ahas ay hindi lang gumagapang sa damuhan. Minsan sila pa ang nakaupo sa hapagkainan. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpaalam na ako kay Aling Remedios. Iniwan niya sa akin ang kanyang numero, sakali raw kailanganin ko ng kausap. Habang pauwi ang mga pinamili kong gulay at karne ay tila bumigat ng doble. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, isang paulit-ulit na babala. Pagdating ko sa bahay tahimik, marahil ay nasa opisina na si Dennis at Sheila. Si Martin naman ay siguradong nasa sarili niyang trabaho. Tanging si Consuelo lang ang naroon, marahil ay nanonood ng kanyang paboritong teleserye sa sala. Dinala ko ang mga pinamili sa kusina at sinimulang ayusin. Habang naghihiwa ako ng sibuyas para sa pananghalian, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa sala, sinundan ng isang pamilyar na boses. Mama, nandito na po ako, si Martin. Narinig ko ang tuwa sa boses ni Consuelo. Martin, anak, ang aga mo yata. Kumain ka na ba ng almusal? Halika, ipaghahanda kita. Wag na po, Mama. Dumaan lang po ako para ihatid itong mga paborito ninyong pastillas galing pa sa Bulacan. At saka, narinig ko ang kanyang mga yabag na papalapit na miss ko po kayo. Sumilip ako mula sa siwang ng pinto ng kusina, sapat lang para hindi mapansin. Nakaupo si Consuelo sa kanyang paboritong silyon. Lumuhod si Martin sa harap niya, inilapag ang isang kahon ng matamis sa coffee table. Ngunit ang sumunod na ginawa niya ang nagpatigil sa aking paghinga. Kinuha niya ang kamay ni Consuelo at marahan itong hinagkan. Isang normal na paggalang sana, ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa aking biyenan ay malagkit at puno ng kahulugan. At si Consuelo, imbes na bawiin ang kamay, hinayaan niya lang ito. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa buhok ni Martin. Ngumiti siya, isang nangiting hindi ko pa kailanman nakita, isang nangiti na malambing malandi at puno ng pag-aanyaya. Ikaw talaga, bolero ka, malambing, na sabi ni Consuelo. Alam mo talagang paikutin ang ulo ko. Sa inyo lang naman po, Mama. Sagot ni Martin, ang kanyang boses ay malalim at tila may ibang ibig sabihin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Mabilis akong umatras mula sa pinto, sumandal sa pader ng kusina habang ang puso ko'y kumakarera. Ang imahe ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga salita. Lahat ay naglalaro sa aking isipan. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mga salita ni Aling Remedios ay bumalik na parang isang sampal. Sa sandaling iyon, ang mga maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga mahahabang pag-uusap nila sa sala tuwing gabi.
Ang mga mamahaling regalo ni Martin para kay Consuelo. Ang mga pasimpleng haplos at sulyap. Noon, binabaliwala ko lang ang mga iyon. Ngayon, para na silang mga nag-aapoy na babala. Isang nakasusuklam na hinala ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang hinalang napakarumi at napaka-immoral na halos hindi ko kayang isipin. Ngunit naroon ito, hindi maikakaila. Isang binhi ng katotohanan na itinanim ng isang babae sa palengke at ngayon ay dinidiligan ng aking sariling mga mata. Nanginginig kong ipinagpatuloy ang paghihiwa ng sibuyas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha sa aking mga mata ay hindi na dahil sa sibuyas. Ito ay mga luha ng takot ng pandidiri at ng isang masakit na pagkamulat. Ang hinala, kapag naitanim, ay parang isang halamang lason. Mabilis itong kumakalat, ang mga ugat nito ay gumagapang sa bawat sulok ng iyong isipan, nilalason ang bawat pananaw mo sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, ang bawat kilos ni na Consuelo at Martin ay naging isang eksena sa isang dula-dula ang aking pinapanood ng palihim. Ang bawat ngiti, bawat pag-uusap, bawat sulyap ay mayroon ng bagong masamang kahulugan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga damit sa aparador, pumasok si Dennis sa aming silid. Kalalabas lang niya ng banyo at mula sa amoy, alam kong kaliligo lang niya. Angelica, sabi niya, ang tono ay seryoso. Nakita ni Mama yung notebook mo sa ilalim ng kama. Napahinto ako. Ang puso ko'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang notebook. Iyon ang maliit na talaan kung saan ko isinusulat ang mga lihim kong pinagkakakitaan at ang mga perang na ipapadala ko kay Ian. Bakit daw niya pinakialaman ang gamit ko? Mahina kong tanong, kahit alam kong wala akong karapatang magreklamo. Hindi iyon ang punto, sagot niya, iniilaga ng aking tanong. Ang punto ay nakita niyang nagtatago ka ng pera. Bakit hindi mo sinasabi sa akin, sa amin? Para saan ang perang yon? Para kay Ian, aminado ko. Pang-tuition niya, Dennis? Alam mo namang kailangan niya ng tulong. Nagbuntong hininga siya, isang tunog ng pagkasuklam. At kailangan mong ilihim. Ano na lang ang iisipin ni Mama? Na pinagnanakawan mo kami. Na mas mahalaga pa sa'yo ang pamilya mo kaysa sa pamilya mo dito. Ang mga salita niya ay parang mga punyal. Pamilya ko rin naman si Ian at hindi ko kayo pinagnanakawan. Pera ko yon, Dennis. Galing sa sarili kong pagod. Sarili mong pagod, isang boses mula sa pintuan ang sumabat. Nakatayo roon si Doña Consuelo, nakapamewang, ang kanyang muka ay isang maskara ng galit. Pumasok siya sa silid na parang pag-aari niya ito. Anong sarili mong pagod? Lahat ng kinakain mo, lahat ng sinusuot mo, ang bubong na tinitirhan mo, galing sa amin, galing sa anak ko. At may lakas ka ng loob na magtago ng pera para sa pamilya mong walang ginawa kundi umasa. Hindi ako nakasagot. Ang mga luha ay namuo sa aking mga mata. Isang pamilyar na reaksyon sa tuwing dinudurog niya ang aking pagkatao. Makinig ka, babae, sabi niya, dinuduro ang aking mukha. Habang nakatira ka sa pamamahay ko, lahat ng perang hawak mo ay pag-aari ng pamilyang ito. Malinaw ba? Ibigay mo sa akin ang perang iyan. Tumingin ako kay Dennis, nagmamakaawa. Gawin mo ang papel mo bilang asawa ko. Ipagtanggol mo ako. Ngunit ang nakita ko lang sa kanyang mga mata ay pag-iwas. Yumuko siya. Ibigay mo na kay Mama Angelica. Sabi niya, hindi makatingin sa akin para wala ng gulo. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Hindi lang ang puso ko, kundi ang huling hibla ng respeto at pag-asang inilalaan ko para sa aking asawa. Kinuha ko ang sobrang naglalaman ng 3,000 piso, ang perang pinagpuyatan ko ng ilang gabi sa pagtatype ng mga dokumento at nanginginig na iniabot kay Consuelo. Kinuha niya ito nang walang pasasalamat at lumabas ng silid. Naiwan kami ni Dennis sa katahimikan. Ang katahimikang yon ay mas maingay pa sa sigawan. Ito ang ingay ng aking pagkatalo, ng kanyang kaduwagan ng kasinungalingan
ng aming pagsasama. Gabi na nang magawa kong tawagan si Ian. Sinabi kong may biglaang gastos kaya't hindi muna ako makakapagpadala. Alam kong nabigo siya ngunit pilit niyang sinabing ayos lang. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako. Nang umiyak sa banyo ang aking mga hikbi ay sinasakal ng tuwalyang isinubsob ko sa aking bibig. Habang nakaupo sa malamig na sahig ang galit ay nagsimulang pumalit sa sakit. Galit hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa sarili ko. Bakit ko hinahayaang mangyari ito? Hanggang kailan ako magiging biktima? Ang mga salita ni Aling Remedios ay bumalik. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang mga ahas ay nakaupo sa hapagkainan. Doon sa gitna ng aking desperasyon, isang ideya ang nabuo. Isang ideyang mapanganib imoral, ngunit para sa akin ito na ang tanging paraan. Kung gusto nilang durugin ang pagkatao ko, kailangan ko ng sandata. Kailangan ko ng katotohanan. Ang kanilang maruming katotohanan. Kinabukasan sinabi kong kailangan kong pumunta sa opisina para sa isang importanteng pulong, isang kasinungalingan. Sa katunayan, pumunta ako sa isang mall sa Angeles City. Naghahanap ako ng mga electronic shop, ang puso ko'y kumakabog sa bawat hakbang. Sa isang maliit na stall na nagbebenta ng mga gamit pang espiya, nakita ko ang hinahanap ko isang maliit na kamera. Kasing laki lang ng isang butones, nakakubli sa anyo ng isang hook na pandikit sa pader. Full HD may wifi at kayang mag-record ng tuloy-tuloy. Ginamit ko ang natitira kong personal na ipon para bilhin ito. Habang hawak ko ang maliit na kahon, naramdaman ko ang pinaghalong takot at determinasyon. Ito na ang aking huling baraha. Ang pag-install nito, ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan kong hintayin ang tamang pagkakataon. At dumating iyon pagkalipas ng 2 araw. Sabado, mayroong biglaang family reunion ang mga kamag-anak ni Consuelo sa Tarlac. Ayaw ko sanang sumama, kaya't nagdahilan akong masama ang pakiramdam. Pumayag si Consuelo marahil ay mas gusto niyang hindi ako kasama para maipagmalaki ang kanyang perpektong pamilya nang walang sagabal. Nang makaalis na ang kanilang sasakyan, nagsimula na akong kumilos. Ang buong bahay ay nasa akin. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinapalakas lang nito ang malakas na kabog ng aking dibdib. Dala ang maliit na hagdan at ang kamera, pinili ko ang perpektong pwesto, isang mataas na sulok sa sala, sa likod ng isang malaking florera na nakapatong sa isang estante. Mula doon, tanaw ang buong sala, lalo na ang sofa, kung saan sila madalas mag-usap. Nanginginig ang aking mga kamay habang idinidikit ang hook camera. Ang bawat ingay mula sa labas, tawol ng aso, busina ng sasakyan, ay nagpapatindig ng aking balahibo. Paano kung bigla silang bumalik? Paano kung may nakalimutan si Dennis? Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng anggulo nang marinig ko ang ugong ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Nanlaki ang aking mga mata sa takot. Sila na yon. Mabilis akong bumaba ng hagdan, itinago ito sa ilalim ng lababo, sa kusina at kumuha ng basahan. Bumukas ang pinto. Si Dennis. May nakalimutan ako, sabi niya. Hindi man lang ako tinitingnan. Habang dumidiretso siya sa hagdanan paakyat, yung charger ng cellphone ko. Aakala ko nakaalis na kayo. Sabi ko, pinipilit na maging normal ang aking boses habang kunwari nagpupunas ng mesa. Pawis na pawis ako. Na-flat tire kami malapit lang dito. Inaayos pa. Babalikan ko na lang sila, sagot niya. Pagkalipas ng ilang sandali, bumaba na siya at umalis ulit. Napasandal ako sa pader, hinahabol ang aking hininga. Muntik na. Ilang segundo lang ang pagitan. Nang masigurado kong ligtas na, tinapos ko ang pag-install. Ikinonekta ko ang camera sa wifi ng bahay at sa isang app sa aking telepono. Sa isang pindot, lumabas sa screen ng aking cellphone ang imahe ng sala. Malinaw. Bawat detalye ay kitang-kita. Bumalik ako sa aming silid at umupo sa gilid ng kama. Ang katawan ko ay nanghihina dahil sa tensyon, ngunit ang isip ko ay alerto.
Tinititigan ko ang screen ng aking telepono. Ang tahimik at walang lamang sala ay para bang isang entablado naghihintay sa mga aktor nito. Isang hakbang na walang atrasan. Ito ang desperadong hakbang ng isang babaeng itinulak sa bingit ng bangin. Hindi ko alam kung ano ang madidiskubre ko. Hindi ko alam kung handa ba ako sa katotohanang maaari kong makita. Ngunit isang bagay ang sigurado, tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Kung ang katotohanan ang sisira sa pamilyang ito, hahayaan ko itong masira. Dahil ang isang pamilyang binuo sa kasinungalingan pang-aapi at kasalanan ay hindi isang pamilya. Isa itong kulungan. At sa gabing iyon, habang nag-iisa sa malaking bahay, naramdaman ko sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang isang kislap ng kapangyarihan. Hawak ko sa aking mga kamay ang isang maliit na susi. Isang susi na maaaring magbukas sa kanilang mga pinakatatagong lihim o isang susi na maaaring sumira sa akin ng tuluyan. Alinman sa dalawa handa na ako. Naghihintay, nagmamasid. Ang kamera ay nakabukas na at ang palabas ay malapit nang magsimula. Ang mga unang araw pagkatapos kong maikabit ang kamera ay isang ehersisyo ng pasensya at pagtitimpi. Ang aking cellphone ay naging karugtong na ng aking kamay. Ang screen nito ang bintana ko sa isang sikretong mundo. Nabuhay ako sa 2 realidad. Sa umaga ako, si Angelica, ang masunuring manugang na nagluluto, naglilinis, at tumatanggap ng mga insulto nang walang imik. Ngunit sa gabi, o sa mga sandaling nag-iisa ako, sa silid ako ay isang anino. Isang tahimik na tagamasid na nag-aabang sa pagbagsak ng maskara ng mga taong kasama ko sa bahay. Sa una, walang kakaibang nahuhuli, ang kamera. Ang mga kuha ay ordinaryo at nakakainip si Consuelo na nanonood ng teleserye, si Dennis na nagbabasa ng dyaryo, si Sheila na walang imik na nagsa-cellphone. May mga pagkakataong inisip ko kung tama ba ang hinala ko. Baka nga tulad ng lagi nilang sinasabi, nag-iisip lang ako ng sobra. Baka paranoid lang ako. Baka ang mga sinabi ni Aling Remedios at ang nakita ko ay mga nagkataon lang na binigyan ko ng maling kahulugan. Ngunit ang pagdududang iyon ay naglaho isang Miyerkules ng hapon. Nasa opisina ako abala sa pag-aayos ng mga dokumento nang biglang mag-vibrate ang aking telepono. Isang notifikasyon mula sa app ng camera motion detected. Agad akong nakaramdam ng kaba. Nagpaalam ako sa aking katabi na mag-CR lang at dali-daling pumasok sa isang cubicle. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang app. At doon sila. Nasa screen sina Consuelo at Martin magkatabing nakaupo sa sofa. Maaga siyang umuwi mula sa trabaho, isang bagay na hindi na bago. Sa una normal lang ang kanilang pag-uusap. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magbago ang kanilang kilos. Si Martin na noon ay may distansya ay unti-unting umusog palapit. Ang kanyang kamay ay ipinatong niya sa likod ng sofa sa likuran ni Consuelo. Pagod na pagod po ako, Mama. Stress sa trabaho, narinig kong sabi ni Martin sa mikropono ng kamera. Ang boses niya ay tila naglalambing. Kawawa ka naman, anak, sagot ni Consuelo. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Halika, masahihin ko ang balikat mo. Ngunit hindi si Consuelo ang nagmasahe. Inilipat ni Martin ang kanyang kamay mula sa likod ng sofa papunta sa baywang ng aking biyenan. Hinapit niya ito palapit sa kanya. Wag na po, Mama. Ganito lang, okay na ako. Ang makasama ko lang kayo. Nawawala na ang pagod ko. Hindi pumalag si Consuelo. Sa halip, marahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Martin at ipinikit ang kanyang mga mata na may ngiti ng kasiyahan. Ang eksenang yon, ang lapit ng kanilang katawan, ang paraan ng paghawak ni Martin, ang ekspresyon sa mukha ni Consuelo ay hindi normal. Ito ay kilos ng magkasintahan, hindi ng magbiyenan. Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot sa akin. Naramdaman kong nasusuka ako. Mabilis kong pinatay ang telepono, yumuko sa inidoro, at sumuka ng malakas.
Ang asim ng aking suka ay humalo sa pait ng katotohanang aking nasaksihan. Ang kanilang relasyon ay hindi lang kakaiba. Ito ay mali. Ito ay marumi. Pagkatapos ng araw na yon, ang mga sumunod na kuha ay naging mas malala pa. Para akong nanonood ng isang nakapandidiring pelikula na hindi ko magawang patayin. Isang gabi ng maagang matulog sina Dennis at Sheila, nakita ko silang dalawa sa sala. Nag-iinuman ng alak. Humahagikgik si Consuelo na parang isang dalagita habang binobolero ni Martin. At sa gitna ng kanilang tawanan, nakita ko kung paano dahan-dahang hinaplos ni Martin ang hita ni Consuelo, pataas hanggang sa mawala ito sa kuha ng kamera. Nakita ko kung paano hindi pumalag si Consuelo, bagkus ay tumawa lang ng mas malandi. Sa ibang pagkakataon, habang nasa hardin ang lahat at nagkakape, nagpresenta si Martin na kumuha ng asukal sa loob. Sumunod si Consuelo. Sa pag-aakalang walang nakakakita sa sulok ng kusina, naabot pa rin ang anggulo ng kamera, sa sala mabilis silang naghalikan. Isang halik na puno ng pagnanasa, mabilis ngunit hindi maikakaila. Ang bawat bagong video ay isang dagdag na patunay, isang dagdag na sugat sa aking kaluluwa. Gabi-gabi, pagkatapos kong masiguradong tulog na si Dennis, isinasaksak ko ang earphones sa aking tainga at pinapanood ang mga record ng buong araw. Ang aking silid-tulugan ay naging isang silid ng interogasyon kung saan ako ang taga-usig ang hukom at ang nag-iisang manonood. Ang aking unan, ang saksi sa aking mga tahimik na luha ng galit at pandidiri. Ang pinakasukdulan ay nangyari isang Sabado ng hapon. Nagpaalam si Dennis na maglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Sheila naman ay meron daw reunion kasama ang kanyang mga high school classmates. Ako gaya ng dati ay naiwan sa bahay kasama si Consuelo. Maya-maya dumating si Martin. Naiinip ako sa bahay mama. Wala naman si Sheila. Pwede po bang dito muna ako yon ang palusot niya? Siyempre naman anak, tamang-tama. Dalawa lang tayo dito. Magluto tayo ng merienda, masayang sagot ni Consuelo. Nagkulong ako sa kwarto, nagdahilang masakit ang ulo ko. Pero ang totoo, binuksan ko ang live feed ng kamera. Ang puso ko'y dumadagundong na para bang alam nito ang mas malalang kasalanan na malapit nang mangyari. At hindi nga ako nagkamali. Pagkatapos nilang kumain ng merienda, naupo sila sa sofa. Nag-umpisa sa kwentuhan, nagtapos sa harutan. Ang harutan ay naging halikan, at ang mga halik ay naging mas mainit, mas mapusok. Nakita ko sa screen ng aking telepono kung paano nila hinubad ang mga damit ng isa't isa doon mismo sa sofa. Sa mismong sofa kung saan kami sama-samang nanonood ng TV bilang isang pamilya. Wala silang pakundangan, wala silang hiya. Pinatay ko ang telepono. Hindi ko na kaya. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilan ang isang sigaw ng galit at pagkasuka. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Hindi ako makahinga. Ang imahe ng kanilang mga hubad na katawan ng kanilang pagnanasa ay nakatatak na sa aking isipan, isang permanenteng mantsa na kahit anong pikit ko ay hindi na mabubura. Sila ay mga demonyo na nagbabalat kayong tao. At ako ay nakatira sa kanilang impyerno. Sa gabing iyon, hindi ako umiyak. Ang mga luha ko ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Maingat kong isinave ang lahat ng video. Gumawa ako ng 3 kopya. Isang nasa USB, na itinago ko sa loob ng isang lumang libro. Isang in-upload ko sa isang private cloud storage na ako lang ang nakakaalam. At isang nasa memory card ng aking telepono. Hawak ko na ang bomba. Ang pinakamalakas na sandata laban sa kanila. Ang katibayan na wawasak sa kanilang pagkukunwari, sa kanilang reputasyon, sa kanilang buong pagkatao. Pero hindi pa ako kumilos. Naghintay ako. Hindi ako ang magsisimula ng giyera. Hindi ako ang unang magpapaputok. Hihintayin ko sila. Hihintayin kong sila mismo ang magbigay sa akin ng dahilan.
Hihintayin ko ang sandaling itutulak nila ako sa pinakahuling pagkakataon. At sa sandaling iyon, kapag inakala nilang wala na akong laban, kapag inakala nilang tuluyan na nila akong nadurog. Sasabog ang lahat. Ang mga araw bago ang Pasko ay dapat sanay napupuno ng pananabik at saya. Sa bahay ng mga Del Marco, ang panlabas na anyo ay perpekto. Ang higanting Christmas tree sa sala ay nagniningning sa daan-daang ilaw at makukulay na palamuti. Ang mga parol na gawa sa kapis ay nakasabit sa bawat bintana, kumikinang sa dilim ng gabi. Ang amoy ng nilulutong hamon at queso de bola ay nagsisimula ng manahan sa hangin. Para sa sino mang tagalabas ito, ang larawan ng isang masagana at masayang pamilyang Pilipino na naghahanda para sa pinakamahalagang selebrasyon ng taon. Ngunit para sa akin, ang bawat kumukutitap na ilaw ay isang pangungutya. Ang bawat himig ng pamaskong kanta ay isang pagluluksa. Nabubuhay ako sa gitna ng isang magandang kasinungalingan at ang bigat nito ay unti-unti nang dumudurog sa akin. Ako ay naging isang napakagaling na aktres. Ngumingiti ako kapag kinakausap. Tumutulong ako sa pagbabalot ng mga regalo. Naghahanda ako ng bibingka at puto bumbong. Ngunit sa likod ng aking mga ngiti, sa likod ng bawat kilos, naroon ang mga imahe mula sa kamera. Kapag inuutusan ako ni Consuelo na kuskusin ang sahig ng sala, ang nakikita ko ay ang kanyang hubad na katawan na gumugulong sa sofa na nasa gitna nito. Ang pagkasuklam ay kumukulo sa loob ko at kailangan kong kagatin ang aking labi upang pigilan ang sarili kong isuka ang lahat ng aking nararamdaman. Kapag inaalok ako ni Martin ng isang basong tubig na may kasamang magalang na ngiti, ang nakikita ko ay ang kanyang mga kamay na gumagapang sa katawan ng kanyang biyenan. Kailangan kong pigilan ang sarili kong itabig ang kanyang kamay na huwag ipakita ang pangingilabot na aking nararamdaman. Ako ay isang tiyempong bomba, nagbibilang ng mga segundo bago ang pagsabog. Isang hapon, 2 araw, bago ang Noche Buena, naabutan ko si Sheila sa kusina, nakatulala sa bintana, habang naghihiwa ng sibuyas para sa menudo. Ang kanyang karaniwang mapanuyang ekspresyon ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tila nakita ko ang isang siwang sa pader na itinayo niya sa kanyang paligid. Okay ka lang, tanong ko, sinisikap na maging magaan ang aking boses. Nagulat siya na para bang hindi niya namalayang naroon ako. Mabilis niyang pinunasan ng isang takas na luha. Oo naman, napuwing lang ako sa sibuyas, isang halatang palusot. Tumayo ako sa tabi niya at kumuha ng kutsilyo para tumulong sa paghihiwa. Nagtrabaho kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Angelica, bigla niyang sabi, hindi pa rin tumitingin sa akin. Napapansin mo ba? Kung may kakaiba kay Martin, napahinto ako sa paghihiwa. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa kanya. Kakaiba? Paanong kakaiba? Nag-iingat ako sa bawat salita. Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Nitong mga nakaraang buwan. Parang lagi siyang pagod, laging wala sa sarili. Kapag magkausap kami, parang lumilipad ang isip niya. Huminga siya ng malalim. Nanlalamig na yata siya sa akin. Ang bawat salita niya ay parang isang suntok sa aking dibdib. Nararamdaman ko ang sakit sa kanyang boses, ang takot ng isang asawang unti-unting nawawalan ng minamahal. At ako alam ko ang dahilan. Alam ko kung saan napupunta ang atensyon at pagnanasa ng kanyang asawa. Alam kong ang init na nawawala sa kanilang pagsasama ay ibinubuhos nito sa kanilang sariling ina. Isang bahagi ko ang naawa sa kanya. Sa kabila ng lahat, biktima rin siya. Isang biktima ng 2 taong pinakamalapit at pinagkakatiwalaan niya. Ngunit isa ring bahagi ko ang nakaramdam ng galit. Siya na laging mabilis na humusga at manakit sa akin ay bulag sa katotohanang nasa harap na mismo ng kanyang mga mata.
Baka pagod lang talaga sa trabaho, Sheila, iyon na lang. Ang nasabi ko, isang hungkag na pampalubag loob. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi ko magawa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Siguro nga. Ngunit ang tono niya ay nagsasabing hindi siya kumbinsido. Ang insidenteng iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon sa loob ko. Hindi na lang sarili kong sakit ang aking dinadala, kundi pati na rin ang bigat ng katotohanang wawasak sa buhay ng aking hipag. Kinagabihan sa aming silid, napansin ni Dennis ang aking pananahimik. Ilang araw na akong hindi gaanong umiimik, nagsasalita lang kapag kinakailangan. Ang aking isip ay abala sa pagpaplano, sa paghahanda para sa nalalapit na digmaan. Lumapit siya sa akin habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Sa salamin nakita ko ang kanyang mukha, isang mukha ng pag-aalala, ngunit hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Ano bang problema mo, Angelica? Tanong niya. Ilang araw ka nang ganyan. Ang lalim ng iniisip mo. Dahil ba yun sa text ng boss mo, mayroon ba akong hindi nalalaman? Napatigil ako. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang kawalan ng tiwala, ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ko ng galit. Tumingin ako sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang aking mga mata ay malamig at walang emosyon. Wala kang dapat alalahanin, Dennis, sagot ko. Hindi siya nasiyahan. Humigpit ang hawak niya sa aking mga balikat. Makinig ka, sabi niya. Ang boses ay may babala. Bukas bisperas ng Pasko. Noche Buena. Darating lahat ng kamag-anak natin, ang mga tiyuhin at tiyahin ko, ang mga pinsan ko. Ang pangalan ng pamilya Del Marco ang nakataya. Ayokong gumawa ka ng kahit anong eksena o ikasisira ng pangalan natin. Naintindihan mo ba? Ang kanyang banta, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi ang kapakanan ko ang iniisip niya, hindi ang nararamdaman ko, kundi ang sasabihin ng ibang tao, ang reputasyon, ang huwad na karangalan ng isang pamilyang nabubuhay sa pinakamaruming kasalanan. Dahan-dahan akong tumango, naiintindihan ko. Binitawan niya ako, kontento na sa aking pagsunod. Humiga na siya sa kama at ilang minuto lang ay natutulog na. Naiwan akong nakatitig sa aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng kilala ko. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Mayroon ng apoy sa mga ito. Isang malamig at mapanirang apoy. Dahan-dahan akong tumayo at bumaba sa sala. Patay na ang lahat ng ilaw maliban sa mga kumukutitap na Christmas lights sa malaking puno. Ang buong bahay ay tahimik. Sa dilim, ang mga regalo sa ilalim ng puno ay parang mga puntod. Nilapitan ko ang puno at hinawakan ng isang palamuting anghel na gawa sa salamin. Malamig ito sa aking mga daliri. Isang anghel sa isang bahay na pinamumugaran ng mga demonyo. Napakabalintuna. Bukas ng gabi. Noche Buena. Ang gabing ipinagdiriwang ang kapanganakan, pag-asa at kapayapaan. Ngunit para sa pamilyang ito, bukas ng gabi ay hindi magiging gabi ng kapayapaan. Ito ang magiging gabi ng paghuhukom. Binalik ko ang anghel sa sanga at habang nakatingin sa nagniningning na bituin, sa tuktok ng puno, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan, matatag na parang bato. Bukas ng gabi magwawakas ang lahat. Ang gabi ng Disyembre 24 ay bumaba sa Pampanga na may kasamang malamig na hangin, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Del Marco, ang init ay artipisyal at nakapapaso. Ang sala ay puno ng mga masasayang tinig at halakhakan ng mga kamag-anak na dumating mula pa sa iba't ibang bayan. Naroon si Tio Gregorio, ang kapatid ng yumaong ama ni Dennis, na iginagalang ng lahat dahil sa kanyang posisyon at katandaan. Naroon ang kanyang mga pinsan kasama ang kani-kanilang pamilya. Ang lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, ang mga alahas
ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mahabang lamesa sa hapagkainan ay puno ng pagkain, makintab na hamon, isang malaking pabo na gintuan, ang pagkakaluto morcon fruit salad at napakaraming kakanin. Si Doña Consuelo, sa kanyang eleganteng pulang bestida, ay ang reyna ng gabi. Bawat isa ay bumabati sa kanya pinupuri ang kanyang pagiging mahusay na punong abala at ang karangyaan ng kanyang handaan. Napakaswerte mo talaga sa iyong ina Dennis, sabi ng isang tiyahin habang tinatapik ang balikat ng aking asawa. Isang tunay na ilaw ng tahanan. Ngumiti lang si Dennis. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, nakita ko ang kanyang mga matang pasulyap-sulyap sa akin, mga matang mapanuri at nagbabantay. Gumagalaw ako sa gitna nila na parang isang multo. Naghahain ako ng pagkain, nagsasali ng inumin at ngumingiti kapag may bumabati. Ngunit sa loob ko ako ay isang blok ng yelo. Bawat tawa na naririnig ko ay parang tusok ng karayom. Bawat papuri para kay Consuelo ay parang sampal sa aking mukha. Pinapanood ko sila, ang aking biyenan na nagpapakitang gilas sa kanyang kabanalan. Ang aking bayaw na si Martin na bumubulong ng mga papuri sa tenga ni Consuelo habang abala ang lahat, at ang aking determinasyon ay lalong tumitibay. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula na ang palitan ng mga regalo sa ilalim ng kumikinang na Christmas tree. Ang mga bata ay masayang nagbubukas ng kanilang mga laruan. Ang mga matatanda ay nagtatawanan habang binabasa ang mga card. Pilit akong ngumiti nang iabot sa akin ni Sheila ang kanyang regalo, isang set ng mabangong sabon. Nagpasalamat ako kahit na ang nangiti niya sa akin ay kasing lamig ng hangin sa labas. Nasa kalagitnaan ng kasiyahan nang mag-vibrate ang telepono kong iniwan ko sa ibabaw ng isang side table. Abala ako sa pag-aabot ng isang basong juice kay Tio Gregorio, kaya't hindi ko ito napansin agad. Ngunit napansin ito ni Dennis. Nakita ko kung paano nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at kinuha ang aking telepono. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, ngunit puno ng panganib. Ang masayang ingay sa paligid ay tila humina sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pagtambol ng aking puso. Binuksan niya ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono na tila gusto niya itong durugin. Dennis, tawag ni Consuelo. Napansin ang biglaang pagbabago sa kilos ng anak. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang aking telepono na parang isang ebidensya ng isang krimen. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang tawanan ay huminto. Ang musika ay tila biglang pinatay. Angelica, tawag niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Halika dito. Naramdaman kong nanuyo ang aking lalamunan. Ito na. Ito na ang hinihintay ko. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Naramdaman ko ang mga matang nakatitig sa akin, mga matang nagtataka ng huhusga. Nang makalapit ako, itinaas niya ang telepono sa harap ng aking mukha. Ang screen ay nakatutok sa isang simpleng mensahe. Merry Christmas, Angelica, to you and your family. Sir Ramos, sinong hayop na ito? Tanong ni Dennis. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng puot. Bakit kanya tinetext sa mismong Noche Buena? Anong klase ng boss ang gumagawa niyan? Bago pa man ako makasagot, sumingit na si Consuelo. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit at tagumpay. Sinabi ko na nga ba, sigaw niya, sapat na para marinig ng buong kabahayan. May kalandian kang tinatago, babae ka. Habang ang asawa mo ay nagpapakahirap sa trabaho, ikaw ay nakikipaglampungan sa iba. Ahas ka. Isang makating ahas. Ang mga salita niya ay parang latigo na humampas sa hangin.
Narinig ko ang mga bulungan ng mga kamag-anak. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng gulat ng pandidiri ng tsismis. Hindi totoo yan. Pilit kong sabi, ang aking boses ay nanginginig, ngunit matatag. Pagbati lang niya ng Pasko. Pagbati umalingaw-ngaw ang boses ni Dennis sa buong sala. Huwag mo akong gawing tanga, Angelica. Ilang beses nakikitang tulala. Ilang gabi ka nang hindi mapakali. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang lalaki mo? Ibinato niya ang telepono sa sahig. Nagkalat ang mga piraso nito sa makintab na baldosa. Isang hakbang pa ang ginawa niya. Palapit sa akin ang kanyang mga mata ay namumula na sa galit. Sumagot ka. Umiling ako, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigilan ko ito. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap nila. Wala kang tiwala sa akin, Dennis. Kahit kailan sabi ko, ang boses ko'y malamig na. Ang aking kalmadong sagot ay lalo lang nagsindi sa kanyang galit. Tumingin siya sa paligid na parang isang mabangis na hayop na naghahanap ng armas. At nakita niya ito. Sa isang pader malapit sa hagdanan, nakasabit ang isang lumang sinturon na gawa sa makapal na katad. Pamana pa raw yon sa kanyang lolo, isang simbolo ng disiplina sa pamilya. Walang salitang lumakad si Dennis patungo roon. Kinalas niya ito mula sa pagkakasabit. Ang tunog ng katad na humiwalay sa kahoy na sabitan ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Bumalik siya sa harap ko, hawak ang sinturon. Ang bigat nito ay nagpahapay sa kanyang kamay. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nagsilitawan. 5 taon kitang tiniis, sabi niya sa nagngangalit na tinig. 5 taon kong pinagpasensyahan ang pagiging swail mo. Ngayong gabi, sa harap ng buong angkan natin, sa harap ng alaala ng ating mga ninuno, aaminin mo ang kasalanan mo. Itinaas niya ang sinturon. Ang mga kamag-anak ko ay napaurong sa takot. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Lumuhod sigaw niya, ang kanyang boses ay parang kulog. Lumuhod. At umamin ka ilang beses kayong nagtagpo ng kabit mo. Ang hangin ay tila na ubos. Ang buong mundo ko ay lumiit sa imahe ng aking asawa na may hawak na sinturon. Handa akong saktan at ipahiya sa harap ng lahat. Nakita ko ang ngiti ng kasiyahan sa mukha ni Consuelo. Nakita ko ang takot sa mukha ng iba. Ngunit hindi ako natakot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng pag-ibig na minsan kong naramdaman para sa kanya ay biglang naglaho. Wala nang natira, kundi isang malamig at matigas na galit. Iwinasiwas niya ang sinturon. Narinig ko ang haginit nito sa hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi para tanggapin ang sakit, kundi para tipunin ang huling lakas ko. Ngunit bago pa man dumapo ang katad sa aking balat, iminulat ko ang aking mga mata at nagsalita. Sandali lang, ang boses ko ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na pumutol sa tensyon. Natigilan si Dennis, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere, ang sinturon ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Tumingin ako sa kanyang mga mata, pagkatapos ay inilibot ko ang aking paningin sa bawat mukha, sa silid kay Consuelo, kay Martin, kay Sheila, at sa lahat ng mapanghusgang kamag-anak. Bago ninyo ako hatulan, pagpapatuloy ko, ang boses ko'y kasing lamig ng yelo, may dapat muna kayong lahat panoorin. Dahan-dahan kong isinuot ang aking kamay sa bulsa ng aking bestida at mula roon inilabas ko ang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Ang maliit na USB sa aking palad ay tila isang hiyas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko. Sa nakabibinging katahimikan ng sala, ang lahat ng atensyon ay natuon dito. Ang sinturon sa kamay ni Dennis ay nanatiling suspendido sa ere, isang hangal na monumento sa kanyang karahasan. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng puot ay napalitan ng pagkalito. Anong kalokohan! Yan ang unang bumasag sa katahimikan ay si Doña Consuelo.
Ngunit ang kanyang boses na dating matinis at puno ng kapangyarihan ay mayroon ng bahid ng kaba. Anong gagawin mo? Magpapakita ka ng mga malulungkot na litrato para kaawaan ka namin. Tigilan mo na ang pag-arte mo, hindi ko siya pinansin. Dahan-dahan akong naglakad, patungo sa 80-inch na smart TV ang sentro ng kanilang sala, ang simbolo ng kanilang karangyaan. Bawat hakbang ko ay tila tumatagal ng 1 minuto. Naramdaman ko ang mga matang sumusunod sa bawat kilos ko, mga matang nagtataka, nag-uusisa, at unti-unti nang natatakot. Angelica, ano bang ginagawa mo? Huwag mo nang palakihin pa ito. Narinig kong sabi ni Dennis ang kanyang boses ay hindi na pasigaw, kundi may halong pag-aalangan. Huminto ako sa harap ng TV at lumingon sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Pinalaki ikaw ang nag-umpisa ng palabas na ito. Dennis, tatapusin ko lang. Lumapit si Consuelo, akmang hahablutin ang braso ko. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Mahiya ka sa mga bisita. Mahiya sagot ko at sa unang pagkakataon, tinaasan ko siya ng boses. Ang lakas nito ay gumulat sa kanya at maging sa sarili ko. Kayo ang dapat mahiya. Mabilis kong iwinaksi ang kanyang kamay at isinaksak ang USB sa port sa gilid ng telebisyon. Agad itong nakilala ng sistema. Gamit ang remote control na nasa ibabaw ng TV stand, binuksan ko ang media player. Lumitaw sa screen ang isang thumbnail, isang pamilyar na imahe ng kanilang sala, isang malalim na hininga. Pagkatapos ay pinindot ko ang play. Ang unang lumabas sa screen ay katahimikan. Isang kuha ng sala na walang tao. Narinig ko ang mga bulungan. Ano ba yan, tanong ng isang pinsan? Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, may pumasok sa frame si Doña Consuelo at sumunod sa kanya si Martin. Ito ang kuha noong Sabado ng hapon nung akala nila ay sila lang ang nasa bahay. Nagsimula ang kanilang usapan, malinaw na naririnig mula sa mikropono ng kamera. Ang kanilang mga boses ay malambing puno ng panunukso. Pagkatapos ay naupo sila sa sofa. Ang parehong sofa kung saan nakaupo ngayon si Tio Gregorio. Ang mga bulungan ay huminto. Ang buong silid ay napuno ng isang mabigat at nakakapasong tensyon. At nagsimula na ang palabas. Sa higanting screen sa linaw ng Full HD, nasaksihan ng buong angka ng mga Del Marco ang hindi nila dapat masaksihan. Nakita nila kung paano nagsimula ang halikan. Hindi isang simpleng halik kundi isang marumi at desperadong paglalapat ng mga labi. Nakita nila kung paano gumapang ang mga kamay ni Martin sa katawan ng kanyang biyenan at kung paano tumugon si Consuelo na may pagnanasang hindi nababagay sa kanyang edad at estado. Narinig ko ang isang malakas at pigil na paghinga mula sa kung saan. Ang kamera ay patuloy sa pag-record. Ang mga damit ay isa-isang nahulog sa sahig. Isang babae ang napasigaw. At doon sa harap ng kanilang pamilya, sa kanilang banal na gabi ng Pasko, ang buong kahalayan ay ipinakita. Ang bawat ungol, ang bawat haplos, ang bawat kilos ng kanilang pagnanasa ay ipinakita ng walang takip, walang putol. Ang pinakatatago nilang sikreto ay isiniwalat sa pinakamalaki at pinakamaliwanag na paraan. Ang katahimikan sa sala ay nabasag. Blag, ang tunog ng isang basong nabitawan. Si Sheila, nakatayo siyang parang isang estatwa, ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Ang alak mula sa kanyang baso ay kumalat sa puting alpombra na parang dugo. Plak ang sinturon. Nahulog ito mula sa nanlalambot na kamay ni Dennis at lumagapak sa sahig. Ang tunog nito ay tila ang huling pako sa kabaong ng kanilang karangalan. Napatingin siya mula sa TV papunta sa kanyang ina. Pabalik sa TV, ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong katarantahan at pagkasuklam. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula sa dalawang bida sa palabas. Si Martin ay nakatayo na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang karaniwang maaliwalas at mapagkunwaring mukha ay nabaluktot sa takot.
Ang pawis ay namuo sa kanyang noo. Nagsimula siyang umiling-iling, ibinubuka ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumalabas. At si Doña Consuelo, ang reyna ng gabi, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mamahaling makeup ay hindi kayang itago ang itsura ng isang taong nasentensyahan ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang sariling imahe sa screen, isang imahe ng kahalayan at pagkakasala. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang walang kontrol. Napakapit siya sa braso ng si Leon upang hindi bumagsak. Humakbang ako palapit sa TV at kinuha ang remote. Pinindot ko ang pause. Ang imahe sa screen ay nanigas sa pinakasukdulang sandali. Ang kanilang mga mukha ay magkadikit baluktot sa pagnanasa. Isang perpektong larawan ng kanilang kasalanan. Humarap ako sa kanila. Sa lahat sa kanila. Ano, tanong ko, ang aking boses ay malinaw at matatag, pumuputol sa hangin na puno ng kanilang kahihiyan. Nagulat ba kayo? Tumingin ako kay Consuelo at Martin. Pamilyar ba ang bidyong ito? Mamabayaw baka gusto ninyong panoorin ang mga susunod pa. Meron pa akong koleksyon mula sa iba't ibang anggulo, kuha sa loob ng 1 linggo. Nakasave lahat. Pati ang mga original na audio, walang edit. Ang bawat salita ko ay isang bomba na sumasabog sa kanilang mga tainga. Ang katahimikan ay nagtapos. Walang hiya ka, isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa hangin. Si Consuelo, nawala na ang kanyang kontrol. Para siyang isang nasugatang hayop na handang manakmal. Sumugod siya sa akin, ang kanyang mga kuko ay nakaamba sa aking mukha. Papatayin kita. Papatayin kita. Malanding baba. Ngunit bago pa man niya ako maabot, isang anino ang humarang. Si Sheila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na ngayon ko lang nakita. Hinarap niya ang sarili niyang ina. Tama na, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Tama na mama, tama na ang kasinungalingan. Ang palabas ay tapos na, ngunit ang trahedya ay nagsisimula pa lang. Ang sigaw ni Sheila ay parang isang kidlat na gumising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Ang atensyon ay biglang nabaling mula sa akin patungo sa namumuong komprontasyon sa pagitan ng mag-ina. Ang isinugod sa akin ni Consuelo ay napigilan, ngunit ang kanyang galit ay naghahanap ng ibang target. Huwag kang makialam dito, Sheila. Wala kang alam. Pasigaw, na sabi ni Consuelo, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng anak. Walang alam. Tumawa si Sheila, isang tawang walang sayabasag at puno ng pait. Nakita na ng lahat, mama. Nakita na namin ang kadiri ninyong ginagawa. At may lakas ka pa ng loob na magsinungaling. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang nag-aapoy na mga mata sa lalaking kanina patahimik at parang estatwa sa isang sulok. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, si Martin. Naglakad si Sheila palapit dito, bawat hakbang ay mabigat at puno ng bagsik. Napaurong si Martin, ang kanyang muka ay puno ng takot. At ikaw, ang bawat salita ni Sheila ay parang lason. Ikaw na pinakasalan ko, ikaw na minahal ko, ikaw na ama ng anak ko, sa lahat ng babae sa mundo, sa nanay ko pa, Martin. Plak! Isang malutong at napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Martin. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, mas malakas pa sa anumang sigaw. Napatihaya si Martin, bumagsak sa sahig. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala. Maghahayop kayo. Humagulgol si Sheila at napaluhod na rin sa sahig ang kanyang katawan, ay nanginginig sa matinding sakit at galit mo. Mga demonyo, sinira ninyo ang buhay ko, sinira ninyo ang pamilya natin. Ang eksenang yon ang tuluyang bumasag sa lahat ng pagkukunwari. Ang perpektong imahe ng pamilya Del Marco ay gumuho
at naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Nagsimula na ang pinakamalakas na lindol. Hindi ko sinasadya, Sheila, mahal ko. Patawarin mo ako. Nagsimulang magmakaawa si Martin mula sa sahig, gumagapang palapit sa kanyang asawa. Pinilit niya ako, si Mama. Tinukso niya ako, wala akong nagawa. Ang kanyang mga salita ay napakaduwag, napakawalang hiya. Para iligtas ang sarili, handa niyang ibunton ang lahat ng sisi sa kanyang kasama sa kasalanan. Sinungaling. Umala si Consuelo, ang mukhay na baluktot sa galit. Para siyang isang mangkukulam na handang manumpa. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang bumulong ng matatamis na salita. Ikaw ang nagsabing si Sheila ay isang malamig at nakakabagot na asawa. Ikaw ang nagsabing, sa piling ko lang nararamdaman ang iyong pagkalalaki at ngayon. Ako ang sisisihin mo, hayop ka. Nagsimula na ang kanilang sariling palabas. Isang maruming labanan ng akusasyon sa gitna ng sala sa harap ng kanilang buong angkan. Nagbabatuhan sila ng mga sikreto kung paano ginamit ni Martin si Consuelo para makakuha ng pabor sa negosyo, kung paano naman ginamit ni Consuelo si Martin para punan ang pagkukulang ng kanyang yumaong asawa. Ang bawat salita ay isang dagdag na dumi sa kanilang nabubulok ng reputasyon. Ang mga kamag-anak ay hindi na alam ang gagawin. Ang iba'y napapatakip na lang sa kanilang mga bibig sa gulat. Ang iba'y nagsimula nang magbulungan nag-uusap kung paano sila aalis sa nakakahiyang sitwasyong iyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Dennis ay nanatiling nakatayo sa tabi ng nagkalat na piraso ng aking cellphone. Para siyang isang taong nawalan ng kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang nagwawalang ina, sa kanyang umiiyak na kapatid, sa kanyang duwag na bayaw. Pagkatapos ang kanyang mga mata, puno ng kalituhan at pagsisisi, ay napunta sa akin. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Angelica, sabi niya, ang kanyang boses ay paos at basag. Ako, hindi ko. Pinutol ko ang anumang sasabihin niya. Pagod na ako. Pagod na ako sa kanyang mga dahilan, sa kanyang mga hindi ko sinasadya, sa kanyang kaduwagan. Huwag ka nang magsalita. Dennis, sabi ko, ang aking boses ay walang emosyon. Alam mo, sa tingin mo ba sa 5 taon na nakatira tayo sa iisang bubong, hindi mo napansin? O baka naman alam mo, pero pinili mong maging bulag. Pinili mong manahimik. Dahil mas madali iyon, hindi ba? Mas madaling isakripisyo ako kaysa harapin ang sarili mong ina. Ang bawat salita ko ay isang patalim na tumusok sa kanyang konsensya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang sakit ng katotohanang alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ko. Umatras siya na parang nasampal. Tama na. Isang malakas at makapangyarihang boses ang pumailan lang sa lahat. Si Tio Gregorio. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo, ang kanyang mukha ay kulay pula sa galit at kahihiyan. Itinuktok niya ang kanyang tungkod sa sahig. Kahihiyan. Isa itong malaking kahihiyan sa pangalan ng ating pamilya. Itigil ninyo ang kabalahuraang ito. Ang kanyang sigawang nagpatigil sa lahat. Napatingin sina Consuelo at Martin sa kanya. Maging si Sheila ay napatigil sa pag-iyak. Tumingin sa akin si Tio Gregorio, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malungkot at nagsisising ekspresyon. At sa'yo, Angelica, iha, patawad. Patawarin mo kami sa lahat ng pinagdaanan mo. Tumangulang ako. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dennis. At ikaw bilang ulo ng pamilyang ito, hinayaan mong mangyari ang lahat ng ito. Isa kang kahihiyan. Sa wakas ang kaguluhan ay humupa at napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Akala nila, pagkatapos ng lahat, susubukan pa ring ayusin ang lahat, itago ang basura sa ilalim ng alpombra. Ngunit nagkakamali sila. Huminga ako ng malalim. Tapos na ang lahat.
Sabi ko sapat na para marinig ng lahat. Gusto ko ng diborsyo. Ang salitang diborsyo ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Nag-angat ng tingin si Dennis, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagtutol. Ano, Angelica? Hindi pakiusap. Nagkamali ako. Aayusin ko ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit sa akin. Akmang hahawakan ng aking mga kamay. Ngunit umatras ako na para bang ang kanyang paghawak ay isang kamandag. Pagkakataon. Tumawa ako ng mapait. Binigyan kita ng 5 taon, Dennis. 5 taon ng pagkakataon para maging asawa ko. Para protektahan ako. Pero wala. Wala kang ginawa. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal ko sa'yo ay namatay na. Namatay ito noong sandaling itinaas mo ang sinturong iyan para saktan ako. Humarap ako sa lahat. At para malaman ninyong lahat, sabi ko habang kinukuha ang USB mula sa TV. Hindi ko ito buburahin. Kung meron man sa inyo ang magtangkang guluhin ang buhay ko, pagkatapos nito sisiguraduhin kong mapapanood ito ng buong mundo. Pagkatapos ay tumalikod ako. Naglakad ako papunta sa pinto, hindi lumilingon, kahit narinig ko ang pagtawag at pagmamakaawa ni Dennis sa aking pangalan. Binuksan ko ang pinto at humakbang palabas sa malamig na hangin ng gabi. Habang isinasara ko ang pinto sa aking likuran, iniwan ko hindi lang ang isang bahay, kundi isang buong buhay ng sakit at pagkukunwari. Sa labas ang mga paputok ng Pasko ay nagsimula nang magliwanag sa kalangitan, isang magandang selebrasyon. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Del Marco, alam kong ang tanging naroroon ay ang nagbabagang abo ng isang pamilyang sinunog ng sarili nitong mga kasalanan. Ang pagyanig ay tapos na. Ang naiwan na lang ay ang mga guho. Ang unang sinag ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng aking buhay ay hindi nagdala ng init, kundi ng isang malamig at matalas na kalinawan. Ang Pasko ay dumating, ngunit para sa akin, hindi ito araw ng selebrasyon, kundi unang araw ng aking bagong kalayaan. Ang unang hantungan ko ay ang maliit, ngunit maaliwalas, na apartment ng aking matalik na kaibigang si Tricia. Siya lang ang tanging taong pinagkatiwalaan ko sa aking mga pinagdaanan. Walang tanong-tanong, walang husga, binuksan niya ang kanyang pinto. Para sa akin nag-alok ng mainit na kape at isang ligtas na kanlungan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakatulog ako ng walang takot, na may gigising sa akin para insultuhin o pagdudahan. Kinabukasan, sinamahan ako ni Tricia sa opisina ng isang nire-rekomendang abogada, si Attorney Cristina Reyes. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang edad, matalino ang mga mata, at may tindig na nagpapakita ng lakas at karanasan. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, inilahad ko ang lahat. Ang 5 taon ng pang-aabuso emosyonal, ang pagkontrol sa akin ni Consuelo, ang kaduwagan ni Dennis. At sa huli, ipinakita ko ang ebidensya. Inilagay ko ang USB sa kanyang laptop. Habang pinapanood ni Attorney Reyes ang video, walang emosyong mababasa sa kanyang mukha. Ngunit nakita ko ang bahagyang pagtiim ng kanyang panga at ang dahan-dahang pag-iling ng kanyang ulo. Nang matapos ang video, isinara niya ang laptop at tiningnan ako ng diretso. Ginang Angelica, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Ang hawak mo ay hindi lang ebidensya para sa isang divorce case. Isa itong bomba. Sa kasong ito, hindi tayo ang magmamakaawa. Sila ang luluhod. Ipinangako niya sa akin na gagawin niya ang lahat para masigurong makukuha ko hindi lang ang aking kalayaan, kundi pati na rin ang lahat ng nararapat para sa akin ayon sa batas. Habang sinisimulan ko ang pagbuo ng aking bagong buhay, ang bahay na iniwan ko ay unti-unti nang nagiging isang impyerno sa lupa. Ang mga balita ay nakakarating sa akin sa pamamagitan ni Tricia na may mga kaibigang nakatira
sa parehong subdivision. Ang unang bumitaw ay si Sheila. Kinabukasan din, pagkatapos ng Noche Buena, sa gitna ng mga nagkalat na regalo at tirang pagkain, hinarap niya ang kanyang ina at asawa. Walang luha, tanging isang malamig na galit. Nag-empake siya ng mga damit niya at ng kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki. Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa ni Martin o ang mga sigaw ni Consuelo. Bago siya umalis, sinabi raw niyang, "Pareho na kayong patay para sa akin," at isinara ang pinto ng walang lingon-likod. Nag-file siya agad ng legal separation at umupa ng sarili niyang apartment. Si Martin, na wala ng asawa at pamilya, ay nawalan din ng huling sandata ang kanyang magandang reputasyon. Ang iskandalo ay kumalat na parang apoy sa kanilang sirkulo. Ang kwento ng Noche Buena ay naging pinaka-pinag-uusapang tsismis sa mga mayayamang pamilya sa Pampanga. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya na labis na nagpapahalaga sa imahe ay tinanggal siya sa pwesto. Mula sa pagiging isang magaling at respetadong ehekutibo, siya ay naging isang kahihiyan. Ang kanyang naging takbuhan ay ang bote ng alak. Araw-araw daw siyang lasing, isang miserable at nagwawalang anino ng kanyang dating sarili. Ang pinakamatinding tinamaan ay si Doña Consuelo, ang babaeng binuo ang kanyang mundo sa pundasyon ng kapangyarihan, kontrol at peking moralidad, ay gumuho ng mawala sa kanya ang lahat ng yon. Iniwan ng anak na babae, kinamuhian ng buong angkan, at tinakwil ng manugang na kanyang kinalaguyo. Nagsimula siyang mawala sa sarili. May mga araw daw na naririnig na lang siyang humahagik-gik mag-isa sa kanyang silid. May mga gabing sumisigaw siya kausap ang mga anino. Ang kanyang matalas na isip ay naging isang magulong lugar ng paranoia at pagsisisi. Ang dating reyna ay naging isang baliw na nakakulong sa sarili niyang palasyo. At si Dennis, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho. Siya ang naiwang mag-alaga sa kanyang nawawalang sa sariling ina. Siya ang naiwang humarap sa kahihiyan sa kanilang mga kamag-anak. At siya ang naiwang tumanggap ng demanda ng diborsyo mula sa akin. Isang gabi, isang linggo, matapos akong umalis, habang malakas ang buhos ng ulan, may kumatok sa pinto ng apartment ni Tricia. Pagbukas niya, naroon si Dennis. Basang-basa ang kanyang damit, ay lukot ang kanyang muka, ay puno ng desperasyon. "Tricia, pakiusap, kailangan kong makausap si Angelica." Pagmamakaawa niya. "Hindi kanya gustong makita, Dennis. Umalis ka na, matatag na," sabi ni Tricia hinarangan ng pinto. Mula sa sala, naririnig ko ang lahat. Narinig ko ang kanyang basag na boses. "Angelica, pakiusap." Lumabas ka, sigaw niya. Ang kanyang boses ay humahalo sa dagundong ng ulan. "Nagkamali ako. Alam kong gago ako. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal kita, Angelica, pakiusap." Tumayo ako sa likod ng pinto, nakikinig sa kanyang mga hikbi. May kaunting kirot ng awa akong naramdaman, ngunit mabilis itong natabunan ng alaala ng sinturon na iwiwinasiwas niya sa ere. Ang alaala ng 5 taon ng kanyang pananahimik. Hindi ako kumilos, hindi ako nagsalita. Narinig ko siyang napaluhod sa labas, ang kanyang mga kamay ay dumadagundong sa pinto, ang kanyang mga sigaw ay naging mga ungol ng isang nasasaktang hayop. Ngunit nanatiling nakasara ang pinto. Ang ulan sa labas ang nagsilbing musika sa pagtatapos ng aming kwento. Ang kaso ng diborsyo ay mabilis na naayos. Sa takot na isapubliko ko ang video, hindi na lumaban ang pamilya Del Marco. Pumayag sila sa lahat ng kondisyon na inilahad ni Attorney Reyes. Nakakuha ako ng malaking bahagi ng aming conjugal properties, kasama na ang financial settlement, para sa lahat ng pinsalang idinulot nila. Ang araw ng pinal na pagdinig ay dumating. Nasa iisang silid kami ni Dennis sa huling pagkakataon, ngunit parang may isang malaking pader na nakapagitan sa amin. Hindi kami nagtinginan. Walang salitang namutawi. Tanging ang pirma na lang namin
Sa mga dokumento, ang naging huling komunikasyon. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng sikat ng araw na tumatagos sa mga ulap pagkatapos ng mahinang ambon. Huminga ako ng malalim pinuno ang aking baga ng hangin ng kalayaan. Hindi ako nakaramdam ng galak ng isang nagwagi o ng pait ng isang nasaktan. Ang naramdaman ko lang ay kapayapaan. Sa wakas tapos na. Hawak ko na ang papeles na nagpapatunay ng aking kalayaan. Isinara ko na ang isang kabanata ng aking buhay. At sa harap ko isang blangkong pahina ang naghihintay handa ng sulatan ng isang bago at mas magandang kwento. Lumipas ang 3 taon. Ang mga alaala ng aking nakaraan ay parang isang lumang pelikula na paminsan-minsan ay nagbabalik. Ngunit ang mga kulay nito ay kupas na at ang mga emosyon ay hindi na kasing talim ng dati. Ang mga sugat bagamat nag-iwan ng peklat ay hindi na kumikirot. Ginamit ko ang perang nakuha ko mula sa diborsyo para magsimula muli. Naging matalino ako. Hindi ako bumili ng mga luho. Sa halip ang malaking bahagi nito ay inilalaan ko para sa pag-aaral ng aking kapatid. Si Ian ngayon ay isa ng ganap na doktor, isang pediatrician na may mabuting puso naglilingkod sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Ang tagumpay niya ang naging unang tagumpay ko rin. Siya ang buhay na katibayan na hindi nasayang ang lahat ng aking sakripisyo. Ang natirang pera ay ipinuhunan ko sa isang maliit na pangarap. Nagtayo ako ng isang kafe, ang Kapihan ni Laya, sa isang tahimik na kalsada sa lungsod ng Quezon. Isang maliit na lugar na may amoy ng bagong giling na kape at bagong lutong tinapay. Ang bawat silya, bawat mesa, bawat palamuti sa dingding ay personal kong pinili. Ito ang aking santuwaryo, ang aking kaharian. Ang aking buhay ay naging simple ngunit puno ng kahulugan. Sa umaga, abala ako sa pamamahala ng kafe. Sa hapon, nagbabasa ako ng mga libro. Sa gabi katahimikan ng aking kasama, isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi nagbibigay ng kapayapaan. Minsan, nakakatanggap ako ng mga balita tungkol sa kanila. Si Martin matapos malubog sa alak at utang ay nasangkot sa isang malalang aksidente sa sasakyan. Nagmamaneho siyang lasing at may nabangga siyang isang pedestrian. Nakulong siya. Ang dating matagumpay na ehekutibo ay naging isang bilanggo. Ang kanyang kinabukasan ay kasing dilim ng seldang kanyang tinitirhan. Si Doña Consuelo ay tuluyan nang nawala sa katinuan. Inilagay siya ni Dennis sa isang pribadong psychiatric facility. Ang dating Reyna ay nabubuhay na ngayon sa isang mundong siya lang ang nakakaintindi. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga anino ng kanyang mga kasalanan. At si Dennis, nanatili siyang mag-isa sa malaking bahay, isang bahay na puno ng multo ng nakaraan. Ipinagbili niya ang karamihan sa kanilang mga ari-arian para tustusan ang pagpapagamot ng kanyang ina at ang bayad pinsala sa biktima ni Martin. Nabalitaan kong nagtatrabaho siya ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya malayo sa karangyaan na kanyang kinagisnan. Isang maulan na Sabado ng hapon habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa florera, sa isang mesa sa aking kafe, isang pamilyar na mukha ang pumasok. Si Sheila. Kasama niya ang kanyang anak na lalaki na ngayon ay mas malaki na. Mukha siyang mas payat ngunit ang dating kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. Nagkatinginan kami. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras. Pagkatapos isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa counter. Isa pong mainit na tsokolate para sa anak ko at isang cappuccino para sa akin pakiusap. Sabi niya ang kanyang boses ay kalmado. Habang inihahanda ko ang kanyang order, hindi ko maiwasang magsalita. Kamusta ka na, Sheila? Tumingin siya sa akin. Okay lang. Mahirap pero kinakaya.
Nagsimula akong magbenta online para suportahan kami. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad, Angelica. Sa lahat. Naging masama ako sa'yo. Naging bulag ako. At gusto ko ring magpasalamat. Magpasalamat? Nagtataka kong tanong. Oo. Sabi niya, dahil kung hindi dahil sa ginawa mo marahil hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ako sa isang malaking kasinungalingan. Masakit, pero pinalaya mo ako. Ang mga salita niya ay nag-alis ng huling bigat sa aking puso. Tumango ako. Pinalaya rin natin ang ating mga sarili. Bago sila umalis, iniwan niya ang eksaktong bayad sa mesa at isang maliit na papel. Nang buksan ko ito nakasulat, sana maging masaya ka. You deserve it. At masaya nga ako. Masaya sa isang paraang hindi ko pa nararanasan noon. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa ibang tao, kundi nagmumula sa loob. Ngunit ang buhay wika nga ay puno ng mga sorpresa. Isang gabi habang pauwi na ako mula sa cafe, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nasira ang aking payong kaya't napilitan akong sumilong sa waiting shed ng isang supermarket. Habang naghihintay na tumila ang ulan, may isang delivery truck na huminto sa harap ng loading bay. Isang lalaki ang bumaba, nakasuot ng kupas na uniforme at nagsimulang magbuhat ng mga mabibigat na kahon ng gulay sa gitna ng malakas na ulan. Napatingin ako sa kanya. May kung anong pamilyar sa kanyang tindig sa kanyang kilos. Nang humarap siya saglit sa ilaw ng poste, tumigil ang paghinga ko. Si Dennis. Ang kanyang dating makisig na pangangatawan ay payat na. Ang kanyang buhok ay medyo numipis na. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagod at hirap. Mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha humahalo sa pawis na tumatagaktak mula sa kanyang noo. Nagtama ang aming mga mata. Sa isang iglap, nakita ko ang lahat sa kanyang mga mata. Ang gulat, ang hiya, ang matinding pagsisisi. Ang dating arogante at mayabang na si Dennis Del Marco ay isa na lamang ordinaryong manggagawa nagpapakahirap sa ilalim ng ulan para sa kaunting sahod. Mabilis siyang umiwas ng tingin yumuko at nagpatuloy sa pagbubuhat na parang hindi niya ako nakita. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng tuwa sa kanyang kalagayan. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na awa at pagkatapos, wala na. Para akong tumitingin sa isang estranghero. Ang lahat ng koneksyon, lahat ng sakit ay tuluyan ng naglaho. Tumila na ang ulan. May isang taxi na huminto sa aking harapan. Bago ako sumakay, muli ko siyang sinulyapan. Nakatayo siya nakasandal sa truck basang-basa at pagod na nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong tumango sa kanya, isang tango ng pagpapaalam, isang tango ng pagpapatawad. Pagkatapos ay tumalikod na ako at sumakay sa taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Ngumiti ako, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Tumingin ako sa bintana sa mga ilaw ng syudad na kumikinang pagkatapos ng ulan. Uwi na po tayo. Ang bukang liwayway ay dumating na. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, ako ay nakauwi na.